Welcome back to Campus Vibes, your favorite student-made podcast where we talk about lessons, tips, and everything that helps us to thrive and survive in this school. So especially in real life. By the way, I am Noreen Amante, and I am here with my fellow sister Nationalian. I'm Cassie Rojas. So for today's episode is very special kasi we're going to talk about someone that every Filipino knows about. So do you have any idea kung sino siya? Sino ba yan? Okay, hindi nila alam. So hindi ko na pahabain pa. Ang pag-uusapan natin ay walang iba kundi ang nag-iisang si Mr. Henry C. na kilala din natin as the leader of the SM group. So he started from nothing, from selling shoes, and hanggang sa, he built one of the biggest businesses in the country. But actually, more than his success, he left us the 14 life principles. And guess what, guys? We can actually use all of this right now bilang isang estudyante. Yes, perfect ka dyan, sister. No fancy business terms, no complicated lessons, and just simple rules that apply to our studies, our habits, and also how we live our week. Yes, that is very right. So, but before we proceed in that, I would like to introduce first our lovely guest for today. So, ayan ang mga safeguards. First of all, we have here Jamaica Angeline, Johanna Manyakab, and sa mga kalinis, Sam Vinsado, and Margaret Duma. Ayan, that's them. So ayun nga, kasama natin today ang ating fellow nationalians na ready na mag-share ng kanilang thoughts, realizations, mga life principles rather, na pwede or relate sa kanila. And of course, hindi naman pwedeng mawala yung chikahan and of course, sharing their opinions and perspectives and real-life experiences na habang pinag-uusapan natin kung paano nga ba natin ma-apply yung life principles ni Henry C. bilang isang estudyante. Okay, to start things off, let's begin with a simple question lang naman sa guys that you could answer. So for you guys, bakit nga ba importante magkaroon ng prinsipyo sa sige, unahan ko na. Importante siya kasi kagulat ka kung hindi importante, di ba? Importante siya kasi ang principles serve as a guide. And especially ngayon na maraming distraction, pressures sa school and social media. Kailangan talaga may pinangahawakan ng values na para alam mo kung ano yung tama at mali. Actually, that is very true, no? Kasi minsan, principles can become our guide, lalo na kapag nahihirapan tayo sa decision making. And like, for example, kapag nawawala lang tayo ng direction sa buhay natin. So, talagang yun na lang yung thing sa buhay mo na talagang mapapatanong ka sa sarili mo. No? Yeah. Diba? Real ka dyan, sister. And speaking of principles, isa sa pinaka-sumuntak kay Henry is strive to be leader in your choices. O diba? Paano nyo mapapakita yung how would you feel if you're a leader or leadership? Siguro kung ako tatanungin dyan, naniniwala ka sa akin na leadership is not about sa pagiging sikat lang, pagiging leader sa grouping, and kahit simpleng pagiging responsable mo lang sa tas makakatulong sa mga classmates mo, leadership na rin yun eh. So, gano'n siya for me. We can lead as an example for others din. Totoo gan, kasi minsan nandun yung part na natatakot ka, di ba? Kasi, let's say, sa mga group activities, baka mamaya natatakot sila mag-lead kasi baka magmasabi yung ibang tao sa kanila. So, pero actually, hindi mo naman kailangan mag-lead louder extrovert para masabi magaling na leader, di ba? Minsan yung consistency and yung pagiging responsable mo lang sa mga task mo kasi yun lang yung magiging inspiration kayo ng ibang members. Ayun, so talagang may dinig yung sagot ni Miss Joanna at Miss Jaja, no? So, pero it's actually true naman talaga na sobrang dami mong pwedeng gawin para maging leader ka or mag-lead ka sa an example sa ibang tao, hindi lamang in terms of academically. There's a lot of things that you can do. Moving on, may nabanggit din kasi si Henry C. na yung integrity. So sabi nga nila, do what is right even when no one is watching. So feeling ko super relevant to sa mga students, lalo na pagdating sa academics. So
kayo ba, do you guys practice this principle or depende lang sa konsensya ng Makita tao. Actually, totoo yan. Kasi sobrang crucial din ng lalo ngayon, expose na tayo sa AI. And syempre, di mo naman masasabing Everyone uses totoo yung isang tao unless may proof ka, di ba? Siguro, example na lang natin siguro ngayon yung pinaka-common which is yung cheating. Sobrang dali na lang yan ngayon, especially sa online. Hindi man daya, no? That's so right. Kaya integrity is the key. Sakto yun naman kung paano mo siya i-apply. Actually, mas fulfilling nga sa sarili kapag alam mong pinaghihirapan mo talaga yung grades mo. Huwag ka na mag-ahon. May hubig sa kanya. So, very bright naman talaga ang sumunod ng ating fellow namin. Speaking of core values naman tayo. So, do you guys think na relevant pa rin today yung national core values and dynamics to the Philippines? Do you guys think about that? For me lang, super relevant pa rin siya in today's generation. Actually, parang connected din siya sa, doon na sinabi ni Mr. Mendes na respect for others at integrity, right? Kasi being national yan, national yan. Hindi lang naman tayo tinuturuan para maging matalino, tinuturuan din tayo maging mabuting tao, lalo na magiging mabuting Pilipino. Lalo na ngayon na madami na tayo nakitang mali sa social media at sa paligid natin. Mas kailangan natin ng ganyang values para maging gabay na rin natin para maging tama. Yes. Ay, tama yan, di ba? Di ba? Yung core nun ay pagiging matatag, masipag, at handang umunlad. Hindi lang sa para sa sarili, kundi para sa bayan, di ba? Para yan yung mismong ginawa ni Mr. Henry C. Mula sa pagbebenta ng sapatos, umunlad siya, nagpayo ng mga negosyo, nakatulong ng napakaraming Pilipino. Kung siya, kaya ng panahon niya, kaya tayo rin kaya natin ngayon. Di ba? Agree kayo, agree kayo. Segue ko na din, huwag natin kakalimutan yung mga values na yan. Hindi lang yung pang school. Dala-dala din natin yan pagka-graduate natin, pagka-trabaho natin. O kahit simpleng pakikituwa lang natin sa iba, bit-bit natin ng mga yan, yung mga values na yan. Yes, perfect kayo dyan. At isa pa, patapos na. Hindi nga right, parang ganda rin kasi ng pagtugmay, yung mga 14 principles ni Henry C. Tapos yung mga core values ng EDU, halos same lang sa mga message na sinasabi natin. So, maging mabuting tao, maging masipag, maging matapat, at tumulong sa kapwa, parang patunay na lang din yung sabi na kahit sino ka man, kahit tagasan ka, yun talaga yung susi para makatuloy yung mga bagay na yun. So, that is perfect. Saka diba, sa panahon ngayon na sobrang daming shortcut, sobrang daming madaling paraan, pero mali naman ang pag-shortcut lang. Doon talaga nagpapakita ko na sa yung mga values na yan, lalo ng integrity. Yung pagiging nationalian, yung pagiging tapat at may integrity, yan yung nagiging uniqueness natin. Para sa akin na. For real lang, G. Kasi sa ulit, kahit gaano pa katalino, kahit gaano pa katalit, kung wala namang prinsipyo at mabuting asan, dahil naman eh. Tapong basura, kumbaga. Yan din kasi yung lagi sinasabi ni Mr. Henry, di ba? Na ang tunay na tagumpay, hindi lang nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano mapakitungo at paano ka makatulong sa kapwa. Over naman sa lalim ng sagot ng mga tao dito. Pero ayun nga, ngayon ko nasasabi na totoo yung tagline ng EDU na education that works. Kasi hindi lang naman nga natatapos sa pag-aaral natin sa school, di ba? Kasi kasama na rin doon yung pagpupok ng pagkatao natin, di ba? Sobrang perfect at parang ang ganda ng connections ng lahat eh. Mula sa principles ni Mr. Henry C. hanggang sa mga values na tinuturo sa atin dito sa NU. So, isa lang naman ang sinasabi na work hard or study hard, be honest, be kind, and like, it's so be to be kind, di ba? At huwag sumuko sa mga. Yeah, that is so true. Pero, kayo ba guys, kung tatanungin kayo, where did you see yourself 10, 20, or 30 years from now? Kasi syempre in the future, your goals, posible na na-accomplish nyo ng lahat, di ba? Yes, ako, 20 to 30 years from now, nakikita ko sa sarili ko na ako sa tombato. Alam niyo ba yung tombato? Toma. Habang tinitignan ko yung mga naipon
pinapamasdan ko ang aking pamilya at pinadal na umaasenso rin kasabay ko. Doon ko napatunayan na ang turo ni Tatang sa pagtulong sa kapwa ang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay. Siguro accomplish yun sa buhay yung hindi dahil sa naging pinakamayaman ako, kundi dahil sa pinakabulukan ako para sa George. Di ba? Nakikita ko sarili ko 20 to 30 years from now. Ay, nakaupo ko sa isang sofa. Pinagkwentuhan ako sa mga apo ko. Binibita ko ang aking kabataan na ang lahat ng pangarap ko. Kaya gagawin ko na lang ay magyabang. Ay kamuluhan sa mga apo ko. Maririnig nila sa akin na mga apo. Kaya tayo naging mayaman. Kaya may etong sa banyo natin ngayon. Kasi si Lolo at Lola nyo ay naniniwala sa second best doesn't happen. Pati na Ang kabataan nila. Kaya kayo ngayon mga apo, natin kayo mabuti at makinig rin kay Tata. Na para sa ngayon, sa pinaharap nyo ay meron din kayo ng aircon sa CR nyo. Hindi lang sa CR nyo, kundi sa mga tulungan ng asin. Dami sinigyan sa kanya. Kung siguro in 20 or 30 years, feeling ko na-accomplish ko na yung pangarap kong magkaroon ng premium o tinatawag ni Tata na matinding kumpiyansa. Kung kahit mag-report ako sa harap ng kliyente na may dumi sa mukha ko, hindi ako kakabahan kasi alam kong solid na maghahanda ako. And ayun, yung kumpiyansa ko noon na hindi na basta yabang ko, ito na yung yabang ko. Bye. 30 years from now, nakikita ko ang sarili ko ng may-ari ng isang multi-millionaire na kumpanya. Hindi naman sa pagkamayabang pero nagwawala pa rin kapag may naiwan na nakasaksak na cellphone. Sabi nga sa lesson, our waste ang tawag ng iba dun sa kuripot. Pero para sa akin, accomplish ko na ang pagiging kuripot supreme. May video sa pakungo. Is that you? Oh, bebe. Yes. And that's the end of our episode for today. So, sana hindi lang basta sumakit siya niya kakatango dyan. At sa mga hears natin, kundi nabaon niyo din ang inyong mga portable, ang pinag-iwan ng important life. This is Sophie. Okay. So, kaya para sa ating mga ka-campus vibes na nakikinig ngayon at nanonood, anong version ng sarili mo ang pipiliin mo sa hinahanap? Yung bilyonaryong nagbunga ang pagsusulikap? O yung puro na lang sana all dahil walang disiplina? Mag-focus tayo, mag-work hard at pakiusap. Guys, please, bawal ang kutsuk-kutsuk diskarte. Yun naman talaga. So, maraming salamat sa ating mga vlog. Thank you so much. Nagpapakita ng every core values at ang mga aral ng learning and receiving. So, ay hindi lang basta nakasulat sa slide, hindi buhay at buhay na buhay ang ating mga Yes. Okay, so dahil lagi nating tatandaan yung tagline ng ating minamahal na universidad, which is ang Education that works. Yes. So, dahil tunay na edukasyon ay nagbubunga ng mabuti, asal at matatag na pagkatao na gaya ng mga pinakita nila today. So, muli ako si Cassie. And I am Lorraine Amanda that will live. A special reminder ngayon ay karangyaan at kapayapaan bukas. Awat na muna sa scrolling guys. So, balik aral at trabaho na muna tayo. National yan? Bye!